may mga na-hostage. 28 ka mga bata, isang pari at mga teacher. Teacher sa ni. Hostage ng kalaban under ni Commander Abu Salvaya. Tapos yun, pagka-hostage, ang taas nag-order na i-rescue yung mga hostages. During the time, yung order, division operation yun. Lahat ng mga unit doon kasali sa operasyon. Ngayon, ang main effort, ang Ranger, 1st Scout Ranger Regiment, Scout Ranger Battalion, under ni Major pa yun si Caldeo. Major Caldeo. Sa batalyon namin, composed of 3 companies. Yun ang batalyon namin, ginawang main effort sa kuha na yun. Operasyon na yun. Ano yung company? Ang 1st batalyon, ang 3 company, ang mga company sa 1st batalyon ay mga 14 company, 11 company, at 19 company. So, ikaw that time? Sa 14 company ko that time. Ngayon, sa batalyon, mayroon ding leading company, supporting company, at saka reserve company. Yung rear team company. Rear team company. Ako nabilong ako sa 14 company, doon kami sa rear. And nung ang yun, 2000 yun, April 27. Tandaan ko pa yun. Sa area na? Sa area ng Puno Muhaji, Sumisip, Basilan Province. Ngayon, nag-move kami galing sa brigade. After, may line of departure kasi yung tawag nila line of departure. Pag umpisa ang move namin, gabi yung move namin sa batalyon. Pag move namin, ngayon, doon pa lang sa lampas lang konti sa line of departure. Malapit lang kasi sa brigade yung target talaga. Kaya lang, medyo critical talaga. Pero mabiswal na makita nila sa mata? Di, gabi, di makita. Bundok yun. Tapos, sa line of departure namin, sa unahan pa lang, na may mga enkwentro na, may nalandmine pang kasama ko. Di ko limutan yun, si Corporal Villanueva yun, naputol pa yung paan niya, nalandmine na. Doon, may casualty na kami. Dahil naka-mission, siyempre, tuloy-tuloy ang mission. Ngayon, pagdating namin sa area, ang leading kasi yung 19 company, pagdating medyo malapit na sa area, doon kami dumaan sa may mga daanan, papunta talaga sa target, sa objective, may mga daanan. Kaya lang dito kami dumaan sa masukal at saka ano yung tawag na 90 degrees, Matarik na daanan. Doon kami dumaan sa Matarik, almost mga 90 degrees, Matarik. Doon kami for the purpose, hindi kami ma-compromise. Ngayon, ang nangyari, 19 kami nag-lead. So, sunod, 11 company. Ang nangyari, di pa nakatungtong sa binakbakan yung 19 kami, casualty. So, hindi nakaproceed yung kumpanya. Pilit siya, tawag na. Takap siya. Maraming undid. Yung maraming undid. So, ang nangyari, support yung 11 company. Pag support ng 11 company kayo ngayon, ganun din. Maraming undid din. Maraming undid namin noon. Tapos, ang mga kumpanya, parang na-disorganize na kibali. Hindi na yung Kasi, kumpul-kumpul na kasi marami ng undid. So, anong nangyari, yung mga undid, kasi Matarik, may medyo na
kanon ba, Slope. slope kunti, doon ang safety, doon na. Yung mga undid, dinala doon. Ngayon, ang status ko, kasi sa rear kami, sa rear ako, nag-supervise sa mga, yung CEO ko noon, si Captain Sibayan, Ikaw ang platoon sergeant ako noon during that time, platoon sergeant. Ako supervise doon sa mga tropa. Ako, sige, yan lang ko, stipot ka dyan. Parang, ikot-ikot ako. Ngayon, dahil, wala, marinig ko na yung sigawan nga, yung mga Allahu Akbar, ano ganun, galing doon sa pwesto ko, dandahan kong umakyat doon. Kita ko marami namang undid, dandahan kong umakyat. Pag-akyat ko, nadaanan ko yung battalion commander ko, pati yung radyoman, si Sergeant Bacalocos. Hindi ko yan malimutan talaga yun. Sergeant Bacalocos yung radyoman. Ang katabi na si Batcom. Doon sa malaking puno, sa unang ugat nito, kanang tawag na ugat, kanang doon. Doon sila nakaluktok, dandaanan ko doon. Pagdating ko doon, hilira pa yung mga tao, hilira. Nakakuan pa. Pagdating ko doon, may naiwan pa doon nga 60 ganir. Galing ata yun sa 19 company, pati mga armas, gating company. Kasi hindi pa na masol kay may tropa kasi. Ngayon, pagdating ko doon, unti-unti, nawundid yung kasama ko, unti-unti nawundid. Pag maundid, dalhin doon. Mayroon pa hindi ko malimutan, hindi ko lang nabanggit sa first na interview ko. Si Late Malasa. Pagbanat sa akin na B40, dito sa likod tumago, dito, wasak ng ulo. Nakatabi ko doon. Doon yung nasira ang ako. Pati yung nipon ngayon, na-exhibit yung nipon ko. Hindi ko malimutan yun. Ngayon, siyempre, doon ako sa medyo hindi man yung elevate, medyo nakataas-taas lang konti ako doon. Kataas-taas lang konti. Doon ako nagkuhan. Hinuldulan ko yung area na yun. Kasi yun ang approaching ng kalaban. Kung mag-assault sila, sakali na mag-assault sila, kung doon sila dumaan, madali talaga yung madali yung battalion commander namin. Doon. Ang inalala ko kasi, sa isip-isip ko lang, inalala ko kasi, kung madali yung battalion commander, baka ubos na kami lahat. Simple, ground, low ground kayo. Low ground. Tapos, simple, kung patay yung battalion commander namin, halimbawa lang, sa isip ko lang, baka planting price may sa canyon, sa air support, baka ano na. Mas lalo kaming maubos. Kumbaga, saan kayo i-airstrike? I-airstrike ka namin, i-strike, yun lang isip ko. Masuk? Kaya hindi ko binitawan yung area na yun. Kasi yun ang, probable talaga, yung maganda talang approach nila para mag-assault sila nga, madali. Pero yung kalaban, Master, nandun na. Nandun sa taas kunti. Gaano kataas kaya kalaban? Mga, siguro, distansya, mga 20 meters siguro. 20 meters? Sa yun sa pwesto ko. Pero sa mga wounded, malayo pa. Yung wounded doon, sila nakatago lang yun. Ang daming wounded na doon. Ang daming wounded na doon sa slope. Pinag-isa na doon. Yung nag-isa na. May first aid, pinag-first aid na sila doon. May mga patay na rin. Mayroon na mga patay. Mga patay, halo na doon sila. Patay, wounded. Lieutenant Gisa nga doon. Wounded, nandun na rin. Lieutenant Gisa. Ngayon, doon ako, kuan ko na, hinuldilan ko kasi yun lang inisip ko. Halimbawa, mamatay man, wala ko magawa. Ngayon, ang focus ng kalaban dito na sa akin, kaya kasi ano-ano na binanat, 57RR, B40, ang kandaan lang kasi pagbanat nilang B40, hindi man tumama sa akin, lumampas man. Di yun sa kuan, doon sa mga kasama ko doon, may tamaan na doon. So, yung kalaban pala is kampo. Kampo na yun. May mga 90RR na sila. Hindi kuan, B40. B40. Wala silang 90RR. B40 at 57RR. Yun yung binabanat sa inyo doon. Yun yung binabanat. Pati yung 50 caliber. May 50 caliber. Kaya yung sniper, may natamaan sa 50 caliber, patay rin. Hindi rin kayo basta-basta makaalis na talaga din. Wala na. Mahirap na. Kung mag-atras kami, yung wounded, paano namin madala?
kuha na, outnumber na. Alam nga, magdala ka ng taglimang undit o tagtatlo. Mahirap pa nga ng isa. How much more kung kuha na. Wala na talagang withdrawhan yun. Wala na. Anong oras yung nag-start talaga na nakuha tayo doon sa cemetery? Kuhan, madaling araw, nag-assault kami, madaling araw. Hanggang nag-umaga na lang. Wala na, hanggang sa next day. Wala nang tigil. Hindi na kayo makaalis-alis doon? Wala na, hindi na kami kalis-alis. Hanggang kinabukasan? Hanggang kinabukasan. Ngayon, pagka wala na. Maglaylo kunti. Di naman siya talaga maka-assault kay pag may lumabas sa running terrace, sniping ko man, mataman, kaya malapit ra, di, madali ra matamaan. Kaya hindi sila makatuloy-tuloy. Sisigaw na lang Allahu Akbar sila. Sigaw Allahu Akbar. Di na sila maka-assault kasi, kung matapang talaga sila, assault sila, dali ako pero hindi man sila umassault. Kung pag may madalis kanila, hindi pala sila umassault. Tapos, hulog sa running trenches. May running trenches, malapit na ko sa running trenches. At saka, yung running trenches, may kuan yan, yung tawag niyan na running trenches yan, may mga cover yan sa taas. Round log. 3-layer round log. First layer, round log. Lagyan ng lupa. Round log naman, lagyan ng lupa. So, kahit bomba ng kanyon, di, bingi lang. Siguro ka doon sa ilalim. Kahit yung mga airstrike natin? Kahit anong, isip lang siguro yung mga malaki talaga, bomba, yung mag-penetrate talaga sa ilalim, yung ibang high-tech talaga. Pero nung panahon yun, wala man yun na, kaya ngayon, wala nang bomba, airstrike, man lang yun, mga bomba, ilang pounds lang yun, pound. Di, pag putok dyan, ganun, wala mang penetration para sa ilalim. Ngayon yun, okay yun. Pero ngayon wala na. Noon wala pa yun. So, kaya mayabang yun, kuhaan sila. Kahit ilang batalyon, di sila maano raw. Kasi totoo naman. Kahit anong strike mo, di mo makuha talaga yung kampo nila. Yung panahon, yung Abu Sabaya, kayabang pa yun na wala talagang makapasok doon. Ngayon, yun ang kuhaan. Ngayon, ang akin, pagka wala na, kuhaan na, medyo outnumber nila yun, maraming talang kasalte. Si Battalion Commander, kasi kuhaan kami, medyo kuhaan na, malapit man yung Battalion Commander. Anong kuhaan? Kung ang gawin natin ito, suicide attack na talaga. Ang sabi niyo Commander? Kaya kung sabihin ko, suicide attack tayo. Sige, organize ka ng suicide squad. Anong sabi? Mag-organize kami ng suicide squad. Suicide attack? Suicide attack na. So, isa na ako doon. Gusto ko talaga yun. Kasi, gusto ko talaga kaya wala tayong magawa. Sabi ko, itong sitwasyon na ito, abutan pa tayo isang linggo. Hindi natin alam. Baka maubos na talaga tayo. May reinforcement, pero mga reinforcement, kanya-kanya na encounter. Sa dami kasing kalaban. Bawat batalyon yun, may kasulti. Hindi lang kami may kasulti. Bawat batalyon may kasulti yun. Nag-operate doon, sa division. Ngayon, pagka madaling araw, briefing na kami, ang dalawang team. Team ni Dilag at team ni Gonzales. Ako kibali ang senior enlisted personnel doon. Nag-move kami. Nagbuo ng suicide squad. Paano yun? Volunteer lang o turo-turo? Volunteer lang yun. Volunteer as turo. Yung ban o turo, di man siya. Kahit anong gawin siya. So, magbuo ng suicide team? Suicide team. Suicide squad, dalawang squad man yun. Dalawang team. So, isa ka doon sa nag-volunteer? Isa. Number one ko, isa ko ato nag-volunteer. Buo ng suicide squad. Kumbaga, bahala na to. Kumbaga, suicide na to. Ang inisip ko, kung hindi gawin yun, maubos talaga kami. Kung mag-suicide squad kami, halimbawa, nag-suicide squad, sa isip-isip ko, sa isip ko lang personally, gusto ko lang sana mag-suicide. Mahit lang namin yung level. Yung ka-level ba? Ma-level namin. Kahirap yung matalo doon na kami. Medyo parang naka-detain lang kami doon na. Hirap tayong pusto namin. Ang
Tuan M ko lang, naisip ko lang, makalibi lang may kunti dyan. Wala. Kahit ano mangyari, patayan ng patayo. Kasi sa naming kasali, naawa na rin ako sa mga ngundit. Naawa na rin ako. Naawa na rin ako kasi marami din. Pati yung mga patay. So, sa akin, isip-isip ko, wala na. Naawa na rin ako ba. Pangalawang araw na, pero malapit na mga 3 araw na. Almost 3 days na yon. Ngayon, paano? Assault na kami. Organize na. Ha? Briefing muna sa mga susunod. Briefing. Sa squad. Yung iba ng iba ng sinabi. Halimbawa, parang Tagalog ng tugon-tugon. Baga, kung mamatay kami dito. Umatay ako dito. Bagay na bahala sa pamilya, pamilya ko sir. Ganun ba? Kasi yung mga sinasabi ng suicide. Yung mga kasama ko. Di ko alam yung mga sa yung ibang team kay Lieutenant Dilag. Ay ko nga, ang kasama ko si Abito, si yung taga Ilonggo, si taga Cotabato. Limutan ko na kanina. Memorize ko pa yung mga pangalan ng Bilarde. Doon, nag-aawal yun. Pagkatapos na, nag-aawal sila. Purcell, nag-aawal din yun. Maestro pa naman yun. Nag-aawal. Mga decision sila. Nag-aawal. Pagtapos na yun, kasi yun sa kanila, kasi mga private, pagturo, di sila makatanggi. Turo, mga private pa noon sila. Ang PFC noon, purpura na ata yun, si Abito. Volunteer yun? Volunteer yun. Kasi medyo, kasi ka-team ko yun dati. Team ko, yung ka-team ko, wala, automatic na yun. Yun sila, kasali na. Suicide talaga. Ngayon, move kami alas 2 o'clock in the evening. Hindi pala, mga 1 o'clock ata yun, 12 ba yun? Tactical movement talaga doon. Hindi ka talaga ma-detect doon. Putang ina na, kuhan doon, pagdating doon, doon ha, may tinawag nila, bunkers to bunkers na. Kuhan na. Wraps up, bunkers to bunkers na, ako man nag-lead. Ako ang person sa ako nag-lead doon. Bunkers to bunkers na. Ako parang ako, puman lang ko doon. Kaya dito doon, ako kiniklear ko, pag-clear ko. Bunkers to bunkers na. Bunkers to bunkers na, kiniklear ko na rin. Paanaton, tapos, sabihan ko yung mga katempo ito, doon kayo, deploy kayo doon, yung mga kuhan, kasi na-clear na dyan, deploy. Pagka-deploy, tawag ko doon sa mga, yung mga undin na yung kaya pang makad, CO, Batcom, doon na dito. Ako naman, advance naman ako sa kabilang kuhan, kabilang bangkes doon sa kuhan, parang kuhan ba, pag makapisto, maklear dyan, yung mga kuhan, tawagin ko, dyan, pisto kayo, advance naman ako doon sa kabilang bangkes. Doon, hanggang sa na-withdraw naman yung mga kalaban talaga, na takot na. Marami na kami doon, taas. Naubos niyo talaga? Ha? Naubos mo doon? Hindi ko naubos na. Withdraw mga iban. Yung iban, natamaan, maraming natamaan din. Yung umaga mo pa yun, sir? Ha? Mga umaga na yun? Mga kuhan, mga alas 4 ata, medyo maliwanag na. Pagliwanag na, doon, bunkers to bunkers na. Ngayon, na-clear ko na. Pagka-clear na, nakapwisto na yung mga tropa. Ako naman, ako ang inutusan na i-clear yung mga paligid. Marami pa namang landmine doon. Ni-clear ko yung mga paligid. Mayroong mga, pag-clear ko na sa paligid, ganon, clear ko na. Siyempre, pahinga na kami. Pahinga na, kayo sa yung kalaban, wala na talaga, clear na talaga. Na-clear na. Nakuha na, marami nakuha ng mga armas at saka yung mga bala, mortar, marami doon kasi nakuha namin yung kuan nila para yung tawag na yung parang depo nila ba yung mga kuanan sa mga bala yung istakan na lang mga bala nakuha namin yung mga bala, maraming bala nakuha doon. May generator pa, 5 generator, may generator man sila doon sa taas. May mga batikon, sama na rin doon. Ngayon, doon, tapos, ngayon doon sa panahon na yun, na-relieve si Calio,
pumalit si Galvis. Nung araw na yun? Yung pagkatapos, doon na sila nagpalitan siya kasi di ko na sabihin kasi kaso So, balikan natin yan, Master. Yung nung na-organize na ang suicide bill, yung mga bala nyo, dinagdagan ba ng mga kasama pinamigay nila yun? yung mga bala ng patay, mga wounded, kinuha ko. Yung kulikta ko, hindi naman sila kinuha ko yung makabaril pa, yan. Yung mga patay lang, taka yung mga, kasi iba-ibang sugat nila, may sugat sa kamay, kaya ni Dupay, magsama ko, ang sugat niya dito, hindi na makahawak ng baril, mga bala niya, binigyan niya sa akin. Binigyan niya. So, parang ikaw talaga mag-iisa na lang nakuha nung naakyat nila? Pag-akyat doon, team pero ako lang ang ako nag-una doon. Ako lang nag-una doon. Kasi ako ang lead lang talaga doon. Pagka-tapos, pag-clear na, andun na sila, mga tropa. Doon, naibak na yung mga doon na medyo nabuhayan silang dugo kasi yung sa taas, may magandang helipad doon. Pwede na ma-evac yung mga wounded doon kasi makala na yung helicopter doon. Tapos pumunta na yung si Orly Mercado pa noon ng National Queen, pumunta na si Kustap, ganun. Kasi nakuha talaga namin yung So ano yung camp. Ano yung sabi ng tropa sa mga nabuhay kayo? Kasi dahil sa sobrang pasalamat nila. Sobrang pasalamat nila nga yung pag-clear dun sa taas. Sobrang pasalamat nila na yung mga wounded, sobrang pasalamat nila dahil doon pagkuha namin doon kasi naibak sila, nabuhay sila. Hindi mo na inisip na mamatay mo? May inisip din ako, pero yung panahon na yun, ang inisip ko lang na habang may buhay ako, lalaban talaga ako. Kasi di ko kaya matingnan yung mga wounded, matay, parang masakit sa akin yung tingnan ko yung mga wounded, hindi na maalaman anong gikuha nila, anong feeling nila sa kanila buat. Naawa na rin ako sa awa ko na rin sa mga kasama. Kaya medyo hanggang sa makakaya ko habang may buhay ito, kuhaan ko na lang, parang buhay na lang talaga yun. Kumbaga, suicide nga. Suicide. Kaya sa right ako, suicide squad, right ako doon. Yung panahon na yan, di ko rin alam kung anong epekto doon. Anong epekto, wala na akong alam doon. Wala ka pakialam sa awards doon? Wala na. Di ko rin alam nung ako doon. Anong nirequest ko? Kasi sira yung pack ko, baka mag-operate na sa ibang lugar. Sira yung pack ko kasi tamaan. Wasak kasi. Ang nirequest ko lang ni sir, yung batalan ko ba't sir, kung pwede, yung pack ko, magbigyan ako ng pack kasi kung mahirap nung walang pack, kadadala kang pack, sako lang lagyan mo, mahirap, masukal, mahirap. Yun ang inisip ko lang. Simple. Paano nasira yun? Tamaan nga ng B40. Yung pack ko. Yung uniforme mo. Oo. Yung pack ko, sa pack tumama. Sa splinter, maraming nasugat yung pack ko. Yung maraming yung uniforme ko. So, yung uniforme mo, Master, na naka-display sa EEP Museum. Oo, yun. Yun ba yung gamit mo sa yun ang gamit ko. Yung sa pantalon niya, tinapon ko kasi wasak ko na. Hindi ko alam pala, kunin pala ng doon. Yun lang. Kinuha pala na ni Suporta doon sa Manila. Kinuha na, in-exhibit pala. Yung uniforme mo? Hindi ko alam ba nga, kunin pala yun. Kung alam ko lang, pati yung pack ko, dinala ko sana, tinapon ko na lang kasi sira na. So, ang naiwan na lang uniforme? Yung upper na lang. So, yung upper mo, yun yung naka-exhibit ngayon? Oo, yun, naka-exhibit doon. So, ang daming tama ng bala nun? Oo, splinter lang yung splinter. Splinter? Oo, mga splinter. Hindi ka nakunin nun, sir? May mga, din,
May nakuha din, pero hindi lang tumalab. Ito, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta ka, dasal lang yun sa akin. Hanggang anong bigay sa Panginoon na sa akin buhay. Yun na. Nung time na yun. Pero actually, marami akong naranasan na mahirap talaga. Hindi lang yung before ako nag-Baylor, marami na akong naranasan doon sa 9IB, Food Company. Nakulong kami doon. So, nagtaka ka na lang, sir, na na-awardan ka ng medal. Oo, nagtaka na lang ako. Wala akong alam doon. Ang hiningi ko lang doon kasi pak lang ang hiningi ko nga mapalitan. Hindi, Baylor. Hindi, wala akong isip yun. Hindi ko naisip yun. Hiningi ko ni Batkong, baka mag-operate, wala akong pak, kumpat, ganun. Basta pag tuwan pala, daming pak pinadala doon, pati kumpat pinadala. Doon, pinadala ni Batkong, ni Sir Colonel Caldio. Ngayon ang tuwan. Tapos, sabi ni Sir Caldio na, kasi siya mismo naka-witness siguro sa ginawa ko. Sabi niya mismo nga, sige, hindi lang promotion, may award ka pa. Sabi niya, hindi lang promotion, bigay sa'yo award, may award ka pa. Sinabi ko siya, sir, marami naman akong award, sir. Tapos, ayaw ko na yung award, sir. Kung may promotion na lang, sir. Siya walang problema, promotion at saka award. Hindi ko pala yung award, binigay sa akin pag, siyempre, pamana, clear na. Dumating yun si Orly Mercado, yung si National Defense, si Popstop, si Reyes pa noon, si Popstop. Formation kami. Doon basta at ni-awardan ako doon. Doon sa? Kung mga di mo. Umakit talaga sila sa umakit doon. Yung interim pa lang yun. Parang interim ba? Inawardan ka? Oo. Ngayon, sa panahon na yun, ngayon, pinatawag ko sa Southcom kasi dumating yung presidente. Pumunta rin yung presidente. Era pa yun. Sa Southcom. Pagdating doon sa Southcom, interview ako kunti, inawadan ako doon, inawadan ng Baylor. Sabita ko ng Baylor ng presidente. Ngayon, sabi ng, mayroong mag-recommend ng, sila na mag-recommend sa ng apat to recommend si Cubera, Gonzales, Lieutenant Gonzales, Dilat. Pero sa Southcom, ako na pinakauna na awardan. Ngayon, doon na sila na katalo. So, yun talaga, totoong pangyayari. So, ngayon, tayo magnanako kasi nandun na. Basta importante, tapos na. Tapos so, buhay. At least buhay ka. Sarap sa pakiramdam na hindi mo hiningi yung award. Ang sa'yo lang is binigay mo yung buhay mo para sa mga kasamahan mo. Para lang. Di ko na matis-tis yung di ko na matis-tis yung tingnan yung mga kasama ko gano'n. Yun lang. Pero sa sa isip, sa ko lang, hindi ko na sinabi. Sa ko lang. Damdamin ko na lang.